Ang gwapo talaga ni Baby Jacob, ate. Malusog na batang lalaki ang iniluwa niya. Baby Jacob kung palayawan ito ni Ayla, kaya ganoon na rin ang nakasanayan nilang itawag sa sanggol. Napakagandang regalo. Ito ang bumuong muli sa pagkatao niya. Tama nga naman ang sinabi ni Nanay Celia. Walang kapantay na kaligayahan ang pagiging isang ina. Sa pagdating nito sa buhay niya, ay mas naging matatag siya. Ina na siya ngayon. Hindi na lang ang sarili ang alalahanin niya. Kailangan, unang-una ang anak niya, higit kanino man. Ang tatay niya ang pinakamasaya sa pagsilang ng anak. Kapag umiiyak ang baby sa gabi, mabilis pa sa 4:00 na nadadaluhan nito ang anak. Kahit sina Nanay Celia at Ayla, halos sa kanila na nagpapalipas na magdamag. She was a single mother, but she felt fine. Lagi kasing nakaalalay ang mga ito sa kanya. Basta ba nandyan lang lagi ang tatay niya. Ngunit ang inaakala niyang maayos na buhay ay susubukan ng isang masaklap na pangyayari. Inihihili niya sa bisig niya si Baby Jacob nang marinig ang tila pagkalabog ng pintuan sa kusina. Mabilis niya iyong tinungo at nakita ang tatay na nakaupo sa ilang baitang na hagdanan patalikod sa kanya. "Tay?" Kaagad itong umayos ng upo. Pilit ang ngiti nitong lumingon sa kanya. Kilalang kilala niya ang tatay niya. Kahit gaano niya uriratin, sasabihin nitong okay lang ito kahit na ang totoo ay hindi naman. "Kumusta ang apo ko?" Hindi niya inaalis ang tingin dito habang nakangiti itong nakatitig sa anak niya. Hanggang tingin lang muna ito dahil kagagaling lang nito sa bukid. Sa hapunan ay hindi niya maiwasang titigan itong nakaupo sa tapat niya. Karga-karga nito ang apo habang kumakain. "Tay, ilapag na muna natin si baby sa crib. Hayaan mo na, paminsan-minsan lang ito habang kaya ko pa." Hindi niya maiwasang isipin na para bang sinusulit ng tatay niya ang bawat patak ng segundo na makasama ang apo nito. Ayaw niya sa iniisip niya at nararamdaman na tila ba aalis ang tatay niya. Sa bugso ng damdamin, ay lumipat siya ng upo at naiiyak na niyakap ang ama mula sa tagiliran, habang nakasubsob ang mukha niya sa balikat nito. "Bakit?" "I love you, tatay. Sobra-sobra. Mahal na mahal kita, anak. Kayo nitong Jacob natin." At nang gabing iyon, hindi siya nakatulog hanggang sa hindi na unang matulog ang ama. Inihatid pa niya ito sa silid nito na ngayon niya lang ginawa at hinayaang makatulog nang nasa bisig nito ang anak niya. Kinuha niya ang cellphone at kinuna ng larawan ang dalawa. Bawat kuha niya ay tinitingnan iyon ni Tatay Raul. "Gusto kong ipalaminate mo yan, ha? Gawan mo ng frame. Ang pogi namin riyan ng apo ko." Gusto niyang ngumiti pero hindi niya magawa. Iba ang nararamdaman niya. Iba ang dating sa kanya ng mga sinasabi at ikinikilos ng ama. Tila ba may kakaiba? May hindi sinasabi ang tatay niya. "Nanay Celia, may alam ka bang dinaramdam ni tatay?" Hindi pa man nakakapaghilamos. Pinuntahan na niya kaagad. Kinabukasan din si Nanay Celia. Nakasalukuyang abala sa pagwawali sa bakuran. Ilang segundo ring hindi nakaimik si Nanay Celia. May alam nga ito. Ano kasi?" Bago pa man ito nakasagot ay narinig na nila ang matinis na sigaw ni Ayla. Paglingon niya ay nakita niya si Tatay Raul na napahawak na sa bakod. Nabitawan na nito ang lubi ng kalabaw. Tila ito namimilipit sa sakit habang sapo ang dibdib nito. Nasasaktan ang tatay niya. "Tay!" Pumunit ang malakas niyang sigaw sa tahimik na umaga. Tumakbo siya ng tumakbo palapit sa Tatay Raul niya. Ang kaba at takot na naglaho sa dibdib habang nagsimulang pumatak ang mga luha niya. Ito na nga ba ang kinatatakutan niya? "Tatay!" Hindi na niya makilala ang tinig. Eksaktong nakalapit siya rito nang pumikit ang mga mata nito. Kuyom ang mga kamao. "No, Lord, please.
pagmamakaawa niya. Ginawa niya ang alam niyang first aid, pero huli na ang lahat. Panay ang pagpump niya sa dibdib nito, habang nasa gilid niya sina Ayla at Nanay Celia, na ngayon ay hindi na mawari ang iyak. Alam niyang wala ng buhay ang tatay niya, pero ayaw niyang bumitaw. Patuloy siyang kumakapit sa malabong pag-asa na sana ay magawa niya itong buhayin kahit imposible. Hindi pwedeng mawala ang tatay Raul niya. Ito na lang ang anak niya ang mayroon siya. Dito siya humuhugot ng lakas. Ito na lang ang nag-iisang taong kayang magmahal sa kanya ng walang katumbas. Tatay, please. Huwag mo akong iwan. Hilam sa luhang hiling niya rito. Ngunit, hindi siya pinagbigyan ng Diyos sa mga hiling niya. At dumating na nga ang pagkakataon at kinatatakutan niya ng gabing iyon. Wala siyang sinyalis na nakikita. Hindi niya napaghandaan at kailanman ay hindi siya magiging handa. Sa pagkamatay ng tatay Raul niya, ang sakit lang na mismong sa kamay niya namatay ang tatay niya. Sobrang hirap, sobrang sakit kung kailan nagsisimula na siyang bumangon at buuin muli ang sarili. Saka pa ito kinuha ng langit sa kanya. Gusto niya magtampo pero alam niyang hindi maaari. Gusto niyang umiyak ng umiyak at magmukmok, pero kapag hinahayaan niyang masiraan siya ng bait at mawala sa sarili, ang anak niya ang magsasuffer sa bandang huli. Kailangan niyang maging malakas. Sa mga araw na ibinuburol ito, ay hindi siya umiiyak. Maliban sa kanila ni Nanay Celia at ang mga kapitbahay nila ang nakikiramay sa kanya. Wala naman siyang alam na natitira nitong mga kamag-anak. Anak, magpahinga ka muna. Dito lang ho ako muna, Nanay Celia. Nakatalungko siya sa kabaong ng tatay niya. Ayaw niya itong iwanan. Ilang sandali na lang ang nalalabi sa kanya para makasama ito. Natutulog naman ang anak niya katabi ni Ayla. Okay lang ho ako, nanay. Doon bumulusok ang panghihina ng mga palahaw niya, habang unti-unti nang tinatabunan ito ng lupa. Isang realidad ang kumakalabit sa kanya. Muli ay mag-isa na naman siya. Pakiramdam niya ay kalahati ng pagkatao niya ang ibinaon din sa hukay. Tay, palahaw niya habang yakap-yakap ang damit na pinaghubaran ng tatay niya. Noong namatay ito, gusto niyang amuyin ang tatay niya. Gusto niyang maramdaman ang init ng yakap nito. Pakiramdam ko, hindi ko kakayanin. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakikita niyang kinuha ni Nanay Celia ang anak niya. Hinayaan siya nitong magluksa hanggang sa nakatulog siya. Gabi nang magising siya, napabalikwas siya ng bangon. Ang anak ko ho, nasa crib, kagigising lang din, at kasalukuyang nilalaro ni Ayla. Isinarado ni Nanay Celia ang nakabukas niyang bintana. Nabawasan ang lamig na pumapasok mula sa labas. Nakatulog na. Dinala ko muna sa bahay. Nahihiya naman siya kay Nanay Celia. Nagiging pabigat na yata siya. Baka gutom na ang anak ko. Naupo naman si Nanay Celia sa tapat niya. Kaya mo pa ba, anak? Nakikita niya ang pagmamalasakit at sinseridad sa mga mata nito. Kakayanin ko po. Hanggang saan? Hindi niya alam. Iyon ang katotohanan. May hinugot sa bulsa si Nanay Celia. Puting sobre na may nakasulat na pangalan niya. Handwriting iyon ng tatay niya. Binasa niya lang iyon nang iwanan siya ng babae. Anak, ang paunang pagbati ng tatay niya. Hindi pa man nakakausan sa pagbabasa. Nagsisimula ng mamasa ang kanyang mga mata. Namimiss niya ang tatay niya. Noon, kahit na sinasabi ng ilan na pangit ang sulat kamay nito, ayaw niyang iba ang magsulat ng pangalan niya sa notebook niya. Pinahid niya ang mga luha at nagpatuloy sa pagbabasa. Patawarin mo ako kung naglihim ako sa kondisyon ko. Ayaw kong mag-alala ka pa. Ang makita kitang nalulungkot
ang humihila sa akin na mas malalim sa kalungkutan. Nanubig na naman ang kanyang mga mata. Ilang saglit lang ay alam niyang hindi na niya napipigilan ang pahagulhol. Ramdam kong hindi na ako magtatagal, anak. Ang sinungaling talaga ng tatay niya kahit kailan. Anak, alam kong mahihirapan ka oras na iwanan kita nang wala sa oras. Bumalik ka kay Ma'am Liana. Karapatan nilang malaman na may anak kayo ni Conrad. Obligasyon nilang alagaan kayo ng apo ko. Pumikit siya. Pinahid muli ang nalaglag na mga luha. Kapag nagkita kayo uli ni Conrad, sabihin mo sa kanyang pinapatawad ko na siya. Doon mas lalong bumalong ang mga luha niya. Napakabait talaga ng tatay niya. Mayroon itong ginuntuang puso. Hindi ito mapagpatanim ng galit. Ni minsan wala itong sinabing masama tungkol kay Conrad. Ang pagbibigay ng patawad sa isang tao na hindi naman humihingi ng kapatawaran sa iyo. Alam niyang gusto ng tatay niya na mabuo sila ng anak niya bilang pamilya. Pero mahirap ang hinihiling nito. Sinisikap niya ang mamuhay na mag-isa. Kahit gaano kahirap. Pero nakakasira rin ng bait ang kalungkutan. Minsan ay nag-space out siya. Namalaya na lang niyang umiiyak na pala ng umiiyak ang anak niya. Nang lumalampas lang sa pandinig ang tinig nito. Kahit nandyan si Nanay Celia na maaasahan niya, hindi naman pwedeng iasa niya sa mga ito ang buhay nila ng anak niya. Hindi siya kailangang maging mahina. Ang tapang na pinapanday ay dahan-dahang natitibag. Hanggang sa dumating ang desisyon niya, nilunok niya ang pride niya. Mag-ingat ka roon, anak. Puno ng bili ni Nanay Celia habang papalulan siya ng bus sa terminal. Mamimiss namin itong si Baby Jacob. Pati si Ayla ay iyak ng iyak habang inihahatid sila sa terminal. Mula sa terminal na hinintuan nila ay sumakay naman siya ng bus patungo sa Nasipit Port. Habang lula ng barko ay kung ano-ano ang naiisip niya. Napatingin siya sa anak niya. Mahimbing itong natutulog sa kanyang mga braso. Hindi ko alam ang darat na natin sa Maynila, anak. Pero magkasama tayong susubok. Ilang beses niyang tinangkang tawagan si Mami Liana. Pero saka na, pagdating na lang sa Maynila, habang nakikiisa sila sa pila ng mga pasaherong pababa ng hagdanan, ay nagsimula namang dumagundong ang dibdib niya. Sinukbit niya ang maternity bag sa kanyang balikat. Habang bitbit sa kamay ang isa pang katamtamang laking luggage at ang kanang kamay ang ginagamit na pagkarga sa baby niya. Pumara siya ng taxi, ang direksyon ng condo unit ni Conrad. Huli na matanto niyang ang kinaroroonan ng condo ni Conrad ang ibinigay niya sa driver. Ang tagal ng biyahe para sa kanya. Mabuti na lang at behave ang anak niya. Tila nauunawaan nito kung ano ang nararamdaman niya. Nakakapanibago ang lahat. Habang nakatitig siya sa mga nadaraanan, hindi niya maiwasang ipinta ang magiging reaksyon ni Conrad. Oras na malamang may anak sila. Matutuwa kaya ito? Magagalit? Namamawis ang mga palad niya sa naiisip. Sana matuwa siya. Miss, nandito na tayo. Napalunok siya ng ilang beses. Mas tumitindi ang kaguluhan sa dibdib niya. Halos mabingi na siya sa malakas na pagpintig ng puso niya. Mag-uusap lang kayo, Mira. Mag-uusap lang. Wika niya sa sarili. Miss, naibaba na pala ng driver at lahat ang mga gamit niya nang hindi pa rin siya tumitinag. Eksaktong papasok siya sa labi nang makasalubong ang isang pamilyar na figura. Natulala siya sa kinatatayuan. Hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa. Si Olga. Nasa kanyang harapan. Naroon pa rin ang kagandahan nito. Wala itong kangiti-ngiti. Sino ba naman siya para salubungin ito ng mainit na yakap? Napatingin ito sa anak niya. Anong ginagawa mo rito? Ano ang ginagawa mo rito?
Magkapanabay pa nilang tanong sa isa't isa. What do you think? Pakiramdam niya ay namanhid ang buong katawan niya. Tila may nakakasulasok na sakit na gumagapang patungo sa puso niya. Pumunta siya rito nang walang inaasahan. Kaya hindi niya iniisip na muling magkikita sila ni Olga. Baka nga kasal na ang mga ito. May kailangan ka sa kanya? Tumingin ito sa anak niya. You can tell me whatever you want to say to him. Nagsasama na ba kayo? Ngumiti naman si Olga. Ngiting nanghahamak. Tila ba sinasabing tanga siya at tinatanong pa niya ang bagay na iyon. Conrad and I have always been together. Bago ka pa man dumating sa buhay niya. Bago pa siya nagtanong, hiwalay na sila ni Conrad. Labas na siya kung nagsasama na ang mga ito. Lagi namang pinipili ni Conrad si Olga. Kahit mulat ang isip niya, bakit nasasaktan pa rin siya? Hindi na niya pinakinggan ang anumang sasabihin nito. Para ano pa? Masasaktan lang siya. Kahit alam niyang sa kasalan ding nahahantong ang dalawa. Walang lingon-likod siyang lumayo rito. Pabilis ng pabilis ang hakbang niya. Patindi naman na patindi ang pagdaloy ng mga luha niya. Uuwi tayo sa atin, anak. Babalik tayo kay Nanay Celia. Hindi sila magmamakaawa ng anak niya. Sa kaguluhan ng isip niya, ay tumawid siya ng kalsada. Huli na matanto ang pagkakamali niya. Narinig niya na lang ang tila kumusyon sa paligid. Nang suriin niya ang paligid, natagpuan niyang nasa gitna siya ng kalsada. She was in the middle of the choice. Isang sasakyan ang siguradong siyang bubunggo sa kanila ng anak niya. May dalawang tila, iniiwasan siya. Kailangan niyang humakbang papalayo at umiwas. Pero hindi siya makagalaw. Miss? May narinig siyang malakas na sigaw. Ilang segundo na lang at mahahagip na siya ng alinman sa mga sasakyan. Hanggang sa maramdaman niyang nahiwalay sa katawan niya ang anak niya. Hindi na niya matantiya ang sumunod na mga nangyari. Para nag-slow motion ang lahat. Isinisigaw niya ang pangalan ng baby niya. Pero hindi niya marinig ang sariling tinig. Dalaglag ang bag na hawak niya sa kalsada. Mas lalong na-freeze ang mga paa niya. Hindi niya malaman kung alin sa mga emosyon ang naghahari sa dibdib niya. Iba't ibang senaryo ang naglalaro sa imahinasyon niya. There was Mami Minerva, ang anak niya, si Tatay Raul, and there was Conrad. Habang lumilitaw ang imahe nito sa kanyang utak, ay pinipiga naman sa sakit ang puso niya. Hindi niya maipaliwanag ang sakit. Pinagsisisihan kong minahal kita. Kinamumuhian kita, Conrad. May bumunggo sa katawan niya. Everything happened so fast. Tumilapon siya sa kung saan. May kung anong tunog na nabasag sa mga bagay na naririnig niya. At may bagay na tumama sa kanya. Hindi lang sa mukha niya. Lalong-lalo na sa mga mata niya.